Shalom sa inyong lahat. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. 1:5:39 at 40. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang mga pagdududa at hindi sinasadyang pagsaksi ay magpapahina sa iyong panampalataya. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo at ang ating panalangin ay mula sa awit 119, 125 at 126. Pakitunguhan mo ang iyong mga lingkod ng ayon sa iyong tapat na pag-ibig, o Panginoon. At ituro mo sa amin ang iyong mga alituntunin. Kami lingkod mo. Bigyan mo kami ng kaunawaan upang ang mga patutuo mo ay aming malaman. Amen. Pampitong leksyon. Mapapalad ang mga sumasampalataya. Ang ating susing talata, 1:20-29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Sa kabuuan ng kanyang ebanghelyo, si Juan ay may mga taong may iba't ibang pinanggalingan, paniniwala at karanasan. Lahat ay nagpapatotoo kung sino si Jesus, ang kordero ng Diyos. Kapitulo 1, talatang 36. Ang Mesyas, 1:41. Ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel, 1:49. Ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan, 4:42. Salita ng buhay na walang hanggan, 6:68. Ang inyong hari, 19:14. Panginoon ko at Diyos ko, 20:28. Bakit sila nagpapatotoo ng ganito? Upang makilala si Jesus? Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, isang saksi sa lumang tipan. Ikalawa, tatlong mga saksi sa bagong tipan. At ikatlo, mga saksi ngayon. Doon sa una ay ang pagbabalik tanaw kay Abraham. Sa ikalawa, ang saksi ni Maria, hindi sinasadyang pagsaksi ni Pilato, at ang saksi ni Tomas. At doon sa ikatlo, ang ating pagsaksi para kay Jesus. Unang pagkakahati, isang saksi sa lumang tipan, at unang pagtatalakay, pagbabalik tanaw kay Abraham. 1:8:56 hanggang 58. Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak.
Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at bakit mo at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Hindi kimi si Jesus sa pagpapahayag kung sino siya, ni sa pagtawag ng mga saksi upang magpatotoo kung sino siya. Kahit ang mga saksi na matagal nang wala, kabilang si Abraham. Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Pinapahiwatig ng Juan 8:56 na si Abraham ay pinagpakita ng isang kapahayagan ng hinaharap na Mesyas. Ang banal na pagsisiwalat nito ay maluwalhating pag-asa ay sinadya upang magsilbing patotoo sa pangkahalatang panukala ng kaligtasan ng Diyos. Nang makitong kahangahangang kapahayagan, si Abraham ay nagalak at natuwa. Kahalagahan ng pagsaksi ni Abraham. Sa pamamagitan ng tipo at pangako ay ipinangaral ng Diyos noong una ang ebanghelyo kay Abraham. Galatia 3:8. At ang panampalataya ng patriarka ay natuon sa darating na manunubos. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Ang lalaking tupa na inialay sa lugar ni Isaac ay kumatawan sa anak ng Diyos na ihahain sa ating lugar. Nang ang tao ay mapahamak sa kamatayan sa pamagitan ng pagsalangsang sa utos ng Diyos, ang ama na nakatingin sa kanyang anak ay sinabi sa makasalanan, mabuhay ka, nakasumpong ako ng isang pantubos. Naalala natin sa kwento ng paghahandog kay Isaac, hiningi yan ng Diyos kay Abraham. Nang papatayin na niya si Isaac ay siya'y pinigilan at nakakita siya ng isang tupa na malapit lang at yun ang kanyang inihain sa lugar ni Isaac. May magandang punto dyan na babanggitin mamaya. Si Abraham ang ama ng bansang Hudyo. Tumanggap siya ng pangako na sa pamagitan niya, pagpapalay ng lahat ng mga bansa. Itong pagpapalang ay dumating sa pamagitan ng Mesyas na ipinanganak sa kanyang lahi. Si Abraham ay ama rin ng mga tumutugon na may panampalataya sa Diyos. Hebreo 11:8-19 hanggang 19. Ang kanyang kagandahang kahandaan na ialay ang kanyang anak na si Isaac, ang anak ng pangako, ay hindi lamang isang katibayan ng panampalataya, kundi isang dungawan ng panukala ng kaligtasan. Pinakita kay Abraham na ang praktikal na aplikasyon ng pangitaing iyon ay nagpapakita ng malinaw na plano ng pagtubos sa tao. Si Abraham ay nagsilbing kumakatawan sa Diyos Ama at si Isaac bilang kumakatawan kay Jesus, kaya nga tipo, ang bugtong na anak ng Diyos. Ang kahoy para sa sakripisyo ay
ipinapasan sa likod ni Isaac patungo sa altar. Kung papaanong pinasan ni Jesus ang kahoy na krus tungo sa altar ng Kalbaryo. Kapwa si Isaac at si Jesus ay walang pagtutol, ay handang maging sakripisyo. Mahirap paniwalaan na ang isang matipunong binata tulad ni Isaac sa kalakasan ng kanyang kabataan ay magiging labis na masunurin kahit na sa kamatayan. Naalala ninyo na nung siya'y papunta sa lugar ng paghahandugan, sinabi ni Isaac, "Ama, narito ang kahoy. Asan ang hayop na ihahain?" Ang sagot ni Abraham ay, "Ang Diyos ay maglalaan." Yan. At yun nga, yung tupa na nakita, ang inilaan ng Diyos. Ang kahanga-hangang pananampalataya ni Abraham kahit masakit na pag-atubili sa pagsasakripisyo ng kanyang tanging anak, ang anak ng pangako, si Isaac ay anak ng pangako ay kumakatawan sa kahandaan ng Ama sa langit na hayaang mamatay si Jesus para sa sangkatauhan. Pero mayroong pagkakaiba sa pagitan ni Jesus at ni Isaac. Si Isaac ay may kahalili, yung ang tupa. Ngunit walang inilaan kay Jesus. Ang sakripisyo ni Jesus ay tunay ngang siyang panghalili para sa atin. Sa pagbubuhos ng kanyang dugo, nagbigay si Jesus ng kanyang buhay at ang kanyang katwiran para sa ating katubusan na walang sino man ang nagtataglay. Kaya nga, walang nakalaang pampalit kay Jesus gaya ng kay Isaac kasi siya ang pampalit sa atin. Nang sabihin ni Jesus, "Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw." Tumugon ang mga leader, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?" Ang sagot ni Jesus ay kamangha-mangha. "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Bago pinanganak si Abraham, naroon na ako." Yan ang sabi niya. Yun ang ibig sabihin ng I am. Gumamit si Jesus ng wikang nagpapaalala sa sinabi ng Diyos kay Moises sa nagliliyab na palumpong. Ito'y ang pag-aangkin ng pagiging Diyos, ang isa na sariling umiiral. Yun ang katangian ng Diyos. Wala siyang pinanggalingan. Hindi natin maunawaan yan. Ngunit meron siyang sariling pag-iral, the self-existing one. Yun ang kahulugan ng I am, ako nga. Walang duda, naunawaan ng mga leader ang implikasyon ng kanyang sinabi dahil pagkatapos sila'y dumampot ng bato upang ibato sa kanya. Pamamusong kasi yun, yung sinasabi mo ikay Diyos, ang parusa sa pamamusong ay kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Yan. Katunayan na naintindihan nila ang sinabi ni Jesus na bago pa si Abraham ay pinanganak ay ako nga. Alam nila yan, yung usapan ng Diyos kay Moses sapagkat nababasa nila yan sa lumang tipan. Pangalawang pagkakahati, 3 mga saksi sa bagong tipan. At ang una ay si Maria, 1:12, 1-3. 6 na araw
bago magpaskwa ay pumunta si Jesus sa Betanya na kinaroroonan ni Lazaro na muling binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Siya'y ipinaghanda nila roon ng isang hapunan. Si Marta ay naglilingkod at si Lazaro ay isa sa mga nakaupo sa may hapagkainan na kasalo niya. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay napuno ng amoy na pabango. Pansinin niyo na ang kwento ay nagpapasimula ng kailan nangyari ito. At ito'y 6 na araw bago ang Paskwa, na yung linggo ng kapistahan ng Paskwa ngayon ay doon naman ang kanyang kamatayan. Kaya merong implikasyon yung pabango doon sa malapit na niyang kamatayan. 6 na araw bago ang Paskwa, dinalaw ni Jesus si Maria, Marta at ang kanilang kuya na si Lazaro na binuhay ni Jesus. Si Simon na pinagaling sa ketong ay nagdaos ng isang piging bilang pasalamat sa ginawa sa kanya ni Jesus. Si Marta ay naglilingkod at si Lazaro ay nakaupo sa hapag kasama ng mga panauhin. Yan ang setting. Ang pabango ay napakamahal. Ito ay nagkakahalaga ng halos 1 taong sweldo para sa karaniwang manggagawa. So malaking halaga. Maaaring dinala ni Maria ang regalong ito bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa tagapagligtas para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at sa pagkabuhay ng kanyang kuya. Nilayon niya ito na gagamitin balang araw para sa libing ni Jesus. Kasi nabanggit kanina, kaya nga pinakita ni Juan na malapit nang mamatay nang ginawa niya ito. So, ito pala inihanda ni Maria para doon sa paglilibing. Ngunit pagkatapos ay kanyang narinig na siya ay malapit ng pahiran bilang hari. Marahil ito ay bunga noong mga usap-usapan ng nagpakain ng 5,000. Naalala niyo yun. Kung gayon, siya ay unang magbibigay sa kanya ng karangalan. Kapag ginawa natin ito ang leksyon, kapag ginawa natin ang ating bahagi mula sa tunay na pag-ibig, tinatanggap ni Jesus ang gayong pagsisikap bilang ating pinakamabuting handog dahil alam niya ang pangloob na mga paggawa ng isang pusong tunay. Kapag ginawa natin ang ating pinakamabuti para kay Jesus, itinuturing niyang sapat na iyon. Kung sapat na ito para kay Jesus, dapat ay sapat na rin ito para sa atin. Ano ang epekto nito kay Jesus? Ang mabangong regalo na iniisip ni Maria na magbigay ng labis-labis sa patay na katawan ng tagapagligtas ay ibinuhos niya sa kanyang buhay na anyo. Hindi ibinalak niya na ito'y para sa kanya pagpatay na siya sapagkat ang inilibing ay ganun. Ngunit ginawa niya ito habang buhay pa. Napakagandang isipan niyan. Kuminsan, pag patay na ang mahal natin sa buhay, kung ano-ano mas sinasabi natin na dapat na sinasabi natin habang buhay pa't naririnig nung patay. Sa libing,
ang bango nito ay maaari lamang laganapan ng libingan. Kung saan siya nilibing, siyempre mangangamoy doon. Ngayon ay pinagalak nito ang kanyang puso ng Panginoon Hesus, sa katiyakan ng kanyang panampalataya at pag-ibig. Ang kinalata ng pabango ay yung kwarto kung saan sila naroon. Malamang na hindi naman tinangka ni Maria na mapansin ang kanyang kinilos. Ngunit itinalaya ni Juan na ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Tumugon si Judas ng isang mabilis na sumbat na sinasabing ang pabango ay dapat na ipagbili at ang napagbilan ay bigay sa mga duka. Di ba? Kung kayo si Maria, narinig niyo yun para kayong napahiya. Kaagad na pinanatag ni Jesus ang damdamin ni Maria sa pagsasabing, hayaan niyo siya, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo. Ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Isang umuulit na tema na pinararaan sa buong ebanghelyo. Alam ni Jesus ang nasa loob ng mga tao. Ang dami niya, pero niyang nababasa ang isipan ng mga kausap niya. Sa pagkakataong ito ng piging ni Simon, nalalaman ni Jesus ang nasa loob ni Judas. Maingat si Juan na dinaliri kung sino si Judas, isang makasariling manggagawa. Talatang 6. At samantalang siya ay bumaba sa kadiliman ng kanyang malaking pagsubok, ito'y ang Panginoong Hesus sa panahon ng krus. Dinala niya ang alaala ng gawang iyon, ang maalab na pag-ibig na nagpapasa kanya mula sa kanyang mga tinubos magpakailanman. Anong epekto niyan kay Jesus? Mahirap ang kanyang susuungin. Ngunit yung ginawa ni Maria ng ilang araw lamang nakaraan ay nagpapalakas ng kanyang loob sapagkat nakita niya ang pagmamahal ng kanyang maalagad sa kanya. Yung maalab na pag-ibig sa kanya na kanyang tinubos pagkat yung kanyang kamatayan ay pagtubos ng mga kasalanan ng tao. Nakita niya ang response. Kaya siya ay may pampalubag na loob sa panahon ng krus. Maalala ninyo ng isang leksyon na pinag-aralan natin yung babaeng balo sa templo na naghulog ng 2 lekta. Ganon din ang sinasabi. Nung panahon yun ay malapit na rin siyang ipako sa krus. At yung ginawa ng babaeng yon ay pagpapakita rin ng panampalataya sa Diyos na ikinagalak ng ating Panginoong Hesus, na ang isipang yan ay daladala niya sa krus. Pangalawang pagtatalakay, si Pilato naman, Juan 18:38, 19:4, 6 at 12. Sinabi ni Pilato sa kanila, mga Hudyo ito, wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya. Talatang 4, Kapitulo 19. Sorry. Si Pilato ay muling lumabas sa kanila at sinabi, inyong malaman na wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Talatang 12. Mula noon ay sinikap ni Pilato na siya'y pakawalan. So makikita ninyo na 3 beses niyang sinabi na wala akong nakitang kasalanan niya. Talatang 38 ng Kapitulo 18 at talatang 4-6 ng Kapitulo 19. Kaya nga idinidiin yung sa talatang 12 na mula nooy sinikap ni Pilato na siya'y pakawalan. Mulit-muli, itinala ni Juan na ang
mga pagtatangka ng mga lider ng relihiyon na dakipin si Jesus upang dalhin siya sa paglilitis at upang sintensyahan siya sa kamatayan. Isang tema ng Ebanghelyo ni Juan na madalas ipahayag ni Jesus na ang kanyang panahon o oras ay hindi pa dumating, kung saan ang kanyang ibig sabihin ay ang oras ng kanyang pagpapako sa krus. Narinig natin yan ng ang ina ni Jesus, si Maria, ay nagsabi sa kanya doon sa kasalan na naubusan ng alak. Sabi niya, wala, naubos na yung alak. Ano ang sagot ng Panginoon Jesus? Hindi ko pa panahon, hindi ko pa oras. Yun, ang tinutukoy niya ay ang kanyang kamatayan. Dumating na ang oras ni Jesus. Tumawag si Juan sa maraming saksi mula sa bawat kalagayan ng buhay upang magpatotoo na si Jesus ang Kristo. Ngayon ay tinawagan ni Juan si Pilato, ang gobernador na lumitis kay Jesus. Ito ay isang mahalagang patotoo dahil si Pilato ay isang Romano, gobernador at hukom. Karamihan ng ibang mga saksi ay mga Hudyo at karaniwang tao. Kaya nga, sa kwento, si Jesus ay dinala kay Pilato ng madaling araw ng Biyernes. Ang panukala niya, Pilato, ay agad na madala ang bilanggo sa kanyang kapalaran. Biyernes yan eh. Alam ni Pilato, bagamat hindi naman siya Kristiyano, alam niya na ang mga Hudyo, pagkalubog ng araw, ay nangingilin na ng araw ng Sabat. Ngunit ang kilos ni Jesus ay nakuha ang kanyang pansin. Malapitang tinanong niya si Jesus at narinig mula sa kanyang malabi, ako'y ipinanganak dahil dito at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Ang sagot, ang sagot ni Pilato diyan? Sabi niya, ano ang katotohanan? Yan. Ang pagtatangkang iligtas si Jesus. Nabanggit ko ito kanina. Bagaman sa wakas ay pinatulan ng gobernador ng kamatayan si Jesus. Ganun pa man ay 3 beses niyang ipinahayag na si Jesus ay walang kasalanan. Yan ang kanyang saksi. Sinaksihan niya na ang Panginoong Jesus ay walang kasalanan. Tapos susundan pa niya ng pangwakas na pagsaksi niya sa anong paraan. At sa itaas ng krus ay kanyang isinulat ang mga salitang Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo, na binuo ang kanyang pagsaksi kung sino si Jesus. So yung kanyang karato lang yon na pinalagay niya ay nagkukumpleto ng kanyang saksi kung sino siya. Ayaw nga ng mga leader na pinatatanggal nila, pero sinabi ni Pilato, hindi. Desisyon ko yan. Kaya wala silang nagawa. Gayunman, sa kabila ng kanyang patotoo sa pagiging walang sala ni Kristo, ganun pa man, kanyang hinatulan ng kamatayan si Jesus. At yan ang nakalulungkot. Na kay Pilato ang katotohanan mismo sa harapan niya. At gayunman, pinahintulutan ang mga nagkakagulong mga tao na takutin siya. Sabi niya, hindi ka namin kaibigan pag ginawa mo yan. Dadaling ka namin kay Cesar. Takot siya. Sabi rito nabuli. Yan ang allowing the mob to bully him.
siya ang makapangyarihan eh. Dapat siya ang mag-bully sa kanila. Pero wala siya kasing political will. Yan ang isang masasabi natin. Anong isang kalunos-lunos na halimbawa ng hindi pagsunod sa tamang sinasabi ng iyong konsensya at puso? Yan ang problema kay Pilato. Ninasa ni Pilato na malaman ang katotohanan, ngunit siya ay nag-alinlangan na ito ay umiiral at ng katotohanan na umiiral. Ang gayong mga pag-alinlangan tungkol sa pag-iral ng katotohanan ay laganap, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang katotohanan ay napagkakamalang kasinungalingan na walang iba kundi ang paggamit ng kapangyarihan at mga liwanag ay binabansagang kadiliman na ginagamit upang sakupin ang mga walang malay. Ang pandaraya ay nagiging higit na karaniwan sa ating lipunan. At tulad ni Pilato, sa pamimilit ng karamihan, siya ay nag-atubili sa isang sandaling kahinaan. Kaya sinalungat niya ang kanyang konsensya. Sinubukan ni Pilatong paluguran ang kapwa at ang Roma at ang karamihan, ngunit nagtapos siya sa walang napaluguran. Ang ginagawa niya ay bigyan ng kasiyahan, pero sa katapusan hindi niya nagampalan yun. Tinanggalan ng lahat ng kanyang karangalan at na kabilanggo sa Gaul sa Pransya. Ang mabigat na depresyon ni Pilato ay nakapanlumo sa kanya at kanyang winakasan ang kanyang sariling buhay. Ang ending niya ay kalungkot-lungkot. Pangatlong pagtatalakay, si Tomas naman, 1:20-24 hanggang 29. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinawag na kambal ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ng Panginoon, ngunit sinabi niya, malibang makita ko ang kanyang mga kamay, ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa butas ng kanyang sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Muling nasa loob ng bahay ang kanyang maalagad at kasama nila si Tomas. Pumasok si Jesus at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Nagpakita si Jesus sa mga alagad pagkaraan ng kanyang muling pagkabuhay. Nang sila'y nagkakatipon sa saradong silid dahil sa takot. Hindi nila kasama si Tomas. Kalaunan, narinig niya ang ulat ng muling pagkabuhay mula sa ibang maalagad, ngunit siya ay nawala ng pag-asa. Hindi ito akma sa kanyang larawan ng kaharian. At gayon din, tiyak na nagtataka siya kung bakit nagpakita si Jesus sa iba kung kailan niya mismo ay wala roon. Sinabi ni Tomas,
Malibang makita ko ang kanyang mga kamay, ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ito yung marahil ang basihan ng kasabihang to see is to believe. Hanggat di ko nakikita, hanggat di ko narinig mismo, hindi ako maniniwala. Humihingi ng personal na patunay, personal na karanasan. To see is to believe. Nagdidikta si Tomas ng mga kondisyon ng kanyang panampalataya. Ang parang ito sa panampalataya kay Jesus ay paulit-ulit na lumitaw sa aklat ni Juan. Makita natin ito kay Nicodemo. Sabi niya, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makikita rin ito doon sa babaeng Samaritana. Wala kang pansalo at malalim ang balon. Saan ka kukuha ng tubig na buhay? Gayon din, doon sa karamihan na pinakain sa tinapay ng mga tinapay at isda. Anong tanda ang ibibigay mo sa amin? Itong pananaw na makita muna bago manampalataya ang sinasalungat sa Ebanghelyo ni Juan. Nang makatagpo ni Jesus si Tomas, makaraan ang muling pagkabuhay, inanyayahan niya siya na lumapit, tignan at hawakan ang kanyang nabuhay na katawan. Pagkatapos ay sinabi niya, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Mahalaga yan. Hindi natin kinakailangang makita para pairalin ng panampalataya. Sapagkat yan ang ibig sabihin ng panampalataya. Yung mga hindi nakikita, sinasampalatayanan, naniniwala kahit na hindi pa nangyayari. Pinahahawakan ang mga pangako ng Diyos bagamat hindi makita ang katuparan nito. Basta't sinabi mo, Panginoon, naniniwala ako. Yan ang panampalataya. Hindi yung to see is to believe. Hindi hinihingi ng Diyos na maniwala tayo na walang ibinibigay na sapat na katibayang pagbabasihan ng ating panampalataya. Ang kanyang pag-iral, kanyang karakter, ang pagiging totoo ng kanyang salita ay lahat na itatag sa pamagitan ng patotoo na umaapila sa ating pangangatwiran. Mga reasonable yan. At ang patotong ito ay sagana. Hindi kulang ang mga patotoo. Gayunpaman, hindi inaalis ng Diyos ang posibilidad ng pag-alinlangan. Ang ating panampalataya ay dapat nakasalalay sa katibayan, hindi sa demonstrasyon. Kinakailangang makita ko. Yun. Nais din ni Jesus na tayo'y pumarito at tignan upang personal siyang maranasan sa ganang ating sarili. Mahalaga rin yung may personal na karanasan. Ang totoo niyan, madalas na sinasabi na ang kaligtasan ay personal na relasyon sa Diyos. Kaya napakahalaga niyan. Tila anuman ang kinakailangan upang matulungan tayong manampalataya ay handa niyang ipagkaloob. Kinatagpo niya tayo sa ating mga kinaroroonan, sa ating kawalang pag-asa, panlulupaypay, o pag-alinlangan. Pangatlong pagtatalakay, ang ating pagsaksi para kay Jesus. Tayo naman ang sasaksi. Juan 20:31. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda
sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi naisulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa panampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Anong kaugnayan nito sa ating personal na pagsaksi? Kapag pinairal ang panampalataya kay Kristo, sinasabi rito, magkakaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang relasyon sa Diyos ay paraan upang dumaloy ang buhay mula sa Diyos para sa atin. Kapag nangyari yan, ang buhay na yan ay magagamit natin sa pagsaksi sa ating kapwa. Kaya napakahalaga ang sarili nating pagsaksi. Isiping naroon ka ng personal sa laman at nakita si Jesus na gumagawa ng marami sa kanyang himalang ito. Tiyak na mananampalataya tayo, di ba? Nais nating isiping gayon, ngunit sa ibang mga paraan, higit na marami pang mga dahilan upang manampalataya kay Jesus kaysa sa mga talagang nakakita ng mga himala. Sinasabi dito na merong tayong advantage kaysa dun sa mga nasa Biblia na aktual nakakita ng kanyang mga himala. Tayo ngayon ay namumuhay. Bakit? Bakit meron tayong kalamangan sa kanila? At yun ay sapagkat hindi lamang meron tayong makapangyarihang salaysay sa Ebanghelyo ni Juan. Di lang natin nababasa yung kay Juan. Kundi meron din tayong malaking kalamangan na makita ang napakaraming na ipinagpaunang sabihin ni Jesus at ng iba pang mga manunulat ng Biblia na mangyayari gaya ng pagkawasak ng templo, ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo, malaking pagtalikod at ang mundo na natili sa pagkahulog sa masamang lugar. Ito ang ating advantage. Higit pa sa mababasa sa sulat ni Juan, kundi lahat ng sinalita ng Panginoon sa buong Biblia na maaring hindi nabasa o hindi mababasa ng mga tao nung panahon ni Juan na bumabasa lamang ng kanyang aklat. Yun ang isang advantage natin. Ang advantage natin ay yung mga sinabi ng Panginoon ng panahong iyon na sa kanilang panahon ay hinaharap pa. Hindi nila nakita ang katuparan niyan. Pero sa ating panahon ngayon, kita natin ang katuparan ng mga sinabi ng Panginoon. Ang mga sinabi niyang mga palatandaan ay ikalawang pagparito ay halos lahat natupad na. Iisa na lamang ang ating hinihintay na dapat na matupad. At yan ang ipangangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kalamangan yan. Sa buong panahon ng buhay at ministeryo ni Jesus, ang kanyang mga tagasunod ay nanatiling isang kakaunti at nililiglig ng grupo, niligalig ng grupo ng malalaki at babae na sa lahat ng mga pamantayan ng tao ay dapat na nawala na mula sa kasaysayang sa mahabang panahon ng nakaraan. Paano nila nalaman, gaya natin, na ang lahat ng mga bagay na ito'y mangyayari? At nangyari nga. Sa katunayan, ang ating mismong panampalataya ay umiiral bilang katuparan
ng sariling propesiya ni Jesus na ang ebanghelyo ay paroroon sa buong sanlibutan. Sinabi sa mga alagad na dadalhin ng ebanghelyo sa buong sanlibutan. Namatay sila na hindi nakikita yan. Pero tayo ngayon na nabubuhay, nakikita natin ang katuparan ng pagdadala ng ebanghelyo sa buong sanlibutan kasi bahagi tayo sa nanampalataya, bunga ng pagdadala ng ebanghelyo sa buong sanlibutan. Nakikita natin ngayon ang katuparan ng mga sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga, napakalaki ng ating kalamangan sa kanila. Bunga niyan, malaki rin ang hamon sa atin, sa ating pagsaksi. At ngayon, bilang mga tagasunod ni Jesus, meron din tayong pribileyo na sumaksi kay Jesus at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Hindi sa pamagitan ng pangatwiran ni Nathaniel, ni Nicodemo, ng babae ng Samaria, na nakilala natin si Jesus bilang ang Mesyas. Ito'y sa pamagitan ng pagbabasa ng kasulatan sa ilalim na humahatol na kapangyarihan ng banal na Espiritu at tinatanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas ng sanlibutan. At pagkatapos, bawat isa sa atin, sa ating paraan, at mula sa ating sariling relasyon sa Diyos ay magkakaroon tayo ng isang kwentong masasabi. Ang ating kwento ay maaring hindi kasing madrama tulad ng makikita ng binuhay na patay o isang taong bulag mula sa kanyang paganganak ay pinagaling. Ngunit hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay na nakikilala natin para sa ating sarili si Jesus at sa ating sariling paraan ay sumasaksi para sa Kanya tulad ng ginawa ng mga nasa Ebanghelyo ni Juan. Marami na tulad ni Tomas, naghihintay na maalis ang lahat ng dahilan ng pagdududa, ay hindi makukuha ang kanilang hinahangad. Silang tinuruan ang kanilang sarili na tumingin sa madilim na bahagi at bumubulong-bulong at nagrereklamo ay hindi nalalaman ng kanilang ginagawa. Nagtatanim sila ng binhi ng pag-alinlangan at magkakaroon sila ng ani ng pag-alinlangan. Sa panahon ang mga pananampalataya at pananalig ay kailangan, marami ang sa gayoy masusumpungan ang kanilang sarili na walang lakas upang umasa at manampalataya. Naway ang final warning mula sa Desire of Ages na ito ay magbigay sa atin ng pagkaunawa ng malaking kahalagahan ng paniniwala ng panampalataya sa lahat ng sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan. Na sa pamagitan ng pagtanggap natin ng biyaya, ng kapangyarihan, ng pagbabago ng banal na Espiritu sa ating buhay, ay tayo magiging mga tunay na saksi sa ating panahon, gaya ng mga tao sa Biblia na naging tunay silang saksi sa kanilang panahon. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, dalangin ko ang iyong panampalataya ay mangingibabaw sa anumang mga pagdududang gaya nung kina Tomas at Pilato, kundi magniningning gaya ng kina Abraham at Maria. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang magiging bahagi mo sa ministeryong ito
kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag meron ng bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa Messenger. Para ito sa mga nagtuturo na gumagamit ng PowerPoint presentation o kaya yung sarili nilang pag-aaral. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.